Noong unang panahon, sa isang luntiang parang, may dalawang magkaibigan na may magkaibang pananaw sa buhay. Si Langgam ay kilala sa kanyang sipag, samantalang si Tipaklong ay kilala sa kanyang katuwaan at katamaran. Sarap ng buhay. Matulog, kumanta, magpahinga at kung ano-ano pa. Nakita ni Langgam na nag-aaksaya ng oras si Tipaklong kaya nagpasya siyang bigyan ito ng babala. Alam ni Langgam na hindi magtatagal ang magandang panahon. Kaibigan Tipaklong, bakit hindi ka pa magsimulang mag-ipon ng pagkain? Darating ang tag-ulan at tiyak na mahirapan tayo makahanap ng makakain. Masyado kang seryoso, malayo pa ang tagulan. Enjoyin muna natin ang init ng araw. Bahala ka kaibigan. Busy pa ako mag-ipon ng pagkain. Hindi pinansin ni Tipaklong ang babala. Habang ang buong kolonya ng mga langgam ay abala sa pag-imbak ng pagkain sa kanilang malalim na lungga, si Tipaklong ay nagpatuloy sa kanyang masayang pamumuhay. Tipaklong, kailan ka ba makikinig sa akin na kailangan mo na kumilos bago umulan? Huwag mag-alala, magiging okay lang. Lumipas ang panahon at dumating ang kinatatakutang tag-ulan. Nagdilim ang kalangitan at namuhos ang malakas na bagyo. Nawala ang lahat ng katuwaan at pagkain sa parang. Naku, ang lakas ng ulan. Wala na akong makitang pagkain. Giniginaw na ako at nagugutom. Dapat nakinig ako kay Langgam sana. Wala ako sa labas ngayon para maghanap ng makakain. Samantala, ang langgam ay walang problema dahil napakarami niyang naipong pagkain bago pa man dumating ang bagyo. Sa gitna ng bagyo, napilitan si Tipaklong na pumunta sa bahay ng langgam. Wala na siyang ibang matatakbuhan. Tumatok siya sa pintuan ng kanyang masipag na kaibigan. Kaibigang Langgam, maawa ka sa akin. Nanginginig na ako sa ginaw at gutom. Maari mo ba akong bigyan ng kaunting pagkain at patuloyin sa iyong bahay? Tipaklong, naalala mo ba nung tag-araw? Binalaan kita, ngunit tinawanan mo lang ako. Kahit na binalaan ni Langgam si Tipaklong, hindi niya natiis ang kanyang kaibigan. Pinatuloy niya ito at binigyan ng pagkain. Kaibigan, kainin mo ito. Alam ko na gutom ka na. Salamat sa lahat, kaibigan. Pinapatawad kita, Tipaklong. Ngunit tandaan mo ito, ang pagsisisi ay nasa huli. Sa susunod, maging masipag ka na at maghanda para sa hinaharap. Salamat Langgam, hindi ko na makakalimutan ito. Sa huli, natutunan ni Tipaklong ang isang mahalagang aral na hinding-hindi niya malilimutan. Ang pagiging handa at masipag ay tunay na mahalaga. Dumating na ulit ang tag-init. Malaya si Tipaklong. Kanta pa rin, sayaw pa rin. Pero iba na ngayon. Hindi na siya kasing yabang ng dati. Habang kumakanta, nag-iipon na rin. Unti-unti, maingat. Gumawa siya ng jacket mula sa mga dahon. Nag-iipon ng panggatong para sa taglamig. Hindi siya naghukay sa ilalim ng lupa gaya ni Langgam. Sa mga tree holes siya nagtago ng pagkain. Mataas, ligtas, handa. Masaya pa rin siya. Pero ngayon, marunong na. Buhay ay dapat i-enjoy, sabi niya pa rin. Pero dapat handa ka rin. Si Langgam, tuloy pa rin sa pag-iipon gaya ng dati. Hanggang sa dumating ulit ang taglamig. Dahil handa na si Tipaklong, diretso siya sa kanyang tree hole. Pero sa labas, may nagbago. May development sa paligid. Semento, mga bahay ng tao. Umulan ng malakas. Bumaha ng malala. Ang bahay ni Langgam, yung nasa ilalim ng lupa, tinamaan ng tubig. Nawala ang lahat sa kanya. Yung dating Langgam, yung dating may kontrol, na yon, wala na. Kinabukasan, may kumatok. Pagbukas ni Tipaklong, isang langgam. Basang-basa, nanginginig, gutom. Pero hindi na siya yung dati. Tulong. Tumingin si Tipaklong at bumalik lahat ng alaala. Yung pag-abuso sa utang na loob. Yung magtrabaho ka muna bago kita pakainin. Pwede siyang gumante. Pwede niyang ibalik lahat ng sakit. Pwede niyang sabihin, tikman mo rin ang naranasan ko. Pero hindi.
Binuksan niyang pinto. Binigyan niya ng pagkain. Pinatuloy niya. Walang kondisyon, walang kapalit, walang panunumbat. Bakit? Kasi para kay Tipaklong, kung ano ang tinanim, yon ang aanihin. At ayaw niyang magtanim ng galit. Ayaw niyang maging katulad ng dating langgam. Ang tunay na aral, hindi lang tungkol sa pag-iipon, kundi sa pagtulong nang hindi mo kinukuha ang kalayaan ng iba. Dalawang choice lang meron tayo. Gumante o matuto. Si Tipaklong, pinili niya yung pangalawa. Ikaw, like kung agree ka na ang pagpapatawad ay para rin sa sarili mo. Comment mo, anong aral mo sa kwento ni Tipaklong?